Para po sa Artikulo 11, Ricky Rivera po, co-convenor. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat, sa mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Ricky Rivera po. Ang ating pong update ngayon hinggil sa nagkakaganapan po sa ating lipunan ay kani-kanina po isang malaking bulto ng mga estudyante, mga kabataan at mga karaniwang mamamayan po ay nagtungo sa House of Representatives upang kanilang maipahayag yung kanilang damdamin hingin nga po sa nagaganap na anomalyang ito na kinasangkutan ng DPWH, 10 ng mga politiko, no? Patuloy po yung gagawing mga investigasyon ng Kamara at ng Senado. At sa mga susunod po ng panahon ay umaasa po ang Artikulo 11 na magkakaroon po ng kaliwanagan hingil po dun sa pagkakasangkot ng ilang mga politiko, no, dito. Doon po sa hanay ng Kamara, sabi po ng ilan, lalo na si Congressman Tiangco, na bakit ito nag-iimbestiga samantalang napakarami po dun sa mga miyembro natin ng Kamara ang mismong mga kontraktor o mga kaibigan ng mga kontraktor. At sila po ay hindi nahihiya na sabihin na sila po ay mga kaibigan ng mga kontraktor. Hindi pa po ba medyo kasuka-suka yan? Sapagkat sangayon po sa ating saligang batas, ang nagbibigay po o nagtatakda ng mga magiging expenses po ng pamahalaan ay walang iba kundi ang mga miyembro ng legislatura. Sila po ang nagtatakda. Kung kaibigan ko ng kontraktor, definitely yung kontraktor ang magsasabi kung saan dako ng kapuluan ay pwedeng magbigyan ng infrastructure project. Di ba conflict of interest na yung kaagad-agad. So, marami hong ganyan. At lumalabas din po na may marami rin namang mga DPWH officials ang hindi nangimi na sabihin sa atin na sila ay pumupunta ng kasino katulad noon ng ginawa ni Henry Alcantara, yung district engineer ng Bulacan, na kung saan sangayon sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay sandamukal ang ghost projects at sandamukal naman ang mga substandard projects. At nung panahon po na siya ay ginigisa ng ating Senador Marcoleta dun sa Senate Blue Ribbon Committee, walang kagatol-gatol na sinabi po niya na siya po ay nagkakasino. Hindi ko alam dito sa taong ito bakit parang proud pa siya na nagkakasino siya. Hindi ho ba niya alam na bawal yan, no, para sa ating mga pampublikong employee at ng mga opisyales na magtungo o mamasyal man dyan sa kasino na yan. Dapat kasi maski anino ninyo hindi nakikita dyan sa kasino. Pero nung nakita natin kay Henry, parang baliwala lang sa kanya. Pumunta ako, nagsayang ako ng pera, so ano ngayon? Hindi po katanggap-tanggap yan para sa Artikulo 11. Kami po ay sumusuporta dito po sa inisyatiba ng bagong halal na DPWH Secretary Vince Dizon na hindi lamang tsupain or sipain or bigyan ng parusa yan na administratibo, dapat yan ay kasuhan, no, at i-throw sa jail. Ano ba yung throw sa jail sa Tagalog? Ano? Ano bang throw in jail? Ipatapon, no? Sa bilibid. At nung mga kaibigan natin dyan sa bilibid, kung mapapanood po ninyo ito, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Ha? Kapag nandyan na yung mga yan. O kung di sa bilibid, kung itatapon yan sa Quezon City, halimbawa, sa piitan ng Quezon City, o kahit sa amang syudad, o yung ating mga Pilipino nakapanalig ng Artikulo 11, alam nyo na kung anong gagawin sa mga yan. Equivalent lang yan dahil sa sa pandesal. So, tingnan natin kung ano tapang nyo, ha? Ano tapang nyo pagka nakulong na kayo, no? At sana naman mas dumami pa yung lumalapit sa Artikulo 11 na gustong magpahayag ng kanilang nalalaman diyan po sa kontrobersya dyan. At sure enough, meron ng mga apat na senador
na lumalabas po sa investigasyon ang kasapakat dyan sa pagtatayo ng sindikato ng DPWH. At lalabas po yan sa mga susunod na mga araw. At yung mga kasapat nila na miyembro ng Kamara, hindi po rin tatantanan ng Artikulo 11, no? Kabilang iba't ibang mga grupo na nagpahayag na nung kanilang suporta sa Artikulo 11, hindi po namin kayo tatantanan hanggat di kayo napaparusahan. Bakit? Ang pera po ng taong bayan ay sakdal. Ano ba yung sakdal sa English? Sakdal, banal, no? Mahalaga. Bakit? Kasi po yan ay pinaghirapan ng bawat isa. Pawis at dugo po ang pinunta dyan ng mga empleyadong mga kabataan. Pawis at dugo po ang inilaan ng iba't ibang mga ama ng tahanan para makabayad lang ng buwis na binababoy ninyo at tinanakaw. So dahil ginawa nyo yan at iyan ay isang napakarubdob na kasalanan, kayo po ay dapat patawad ng kaparusahan. At titiyakin po ng Artikulo 11, no, sa pagsuporta po ng mga grupo maging ng pamahalaan na talagang kayo, kakalusin talaga kayo. At hindi po kami titigil hanggat walang isa sa inyo o ni isa sa inyo ang hindi napunta sa piitan. Magandang gabi po sa inyo lahat.